May mga nagsasabi ho, Boss Ben, ano ba yung credibility ng mga survey na yan? Alam nyo kasi mag-uusapan ng surveys, depende ho kung saan kayo nakatingin. Nakakalito ko minsan mga surveys, all of a sudden, overnight lang, ang laki ng lamang, ang laki ng tinaas, ang laki ng jump. And then may isang politiko dyan magsasabi, ang labanan ay sa pamamagitan ng ako at yung isa. Excuse me. And then, sa isang iglap in all of a sudden tumabla at lumamang na yung isa. Sa ibaba naman yung pangalawa. Sa pangalawang sabihin sa vice presidential. What is going on? Ito ho'y katanungan ho ng mga kababayan ho natin, lalo-lalo na yung mga sumusubaybay ho sa atin sa bayang dagat. Hindi ako naniniwala overnight, all of a sudden, tatabla. If you're trying to make it appear na ganun lang ho, kabilis mag-shift yung tingin ho ng tao. Sinabi naman ho natin nung last week pa ho to eh. Kahit no, before the issue, kami ho'y naniniwala sa pulso ho ng taong bayan kasi meron din ho mga gumagawa ho ng survey ng mga negosyante. Ito ho sila, mamaya pag-uusapan ho natin na wa-effect ho sa ibaba at sa gitna. Kung sila ho'y nakapag-desisyon na, you can't change that. So, ang tanong, ba't ganun kabilis na pwedeng raratsada agad sa anumang kadahilanan? Ano bang meron? Kung titingnan mo, it's just gonna be that way. It's gonna be a tight race. Hindi ho pwedeng sabihin, whoops! Whoop! There is! Alam mo yun? Hindi mo mahanap yun sa 90s yun eh. Whoop! There is! Kaya mo ba? Di ba kaya? Okay, baba na ho natin. Yun hong music na yun, parang mabubulagta ka lang. Hup! Bumaba na. Hup! Tumaas na. Hup! Tumabla na. Ano ba kayo mga survey kayo? Mga putok sa buho kayo? Kaya ho natin, parang ganun ho eh. Alam niyo ho kasi minsan pag ako nagpo-programa, I'm like a disc jockey. Everything that comes out of my mind, there's always a corresponding music into it. Pwede mo bang paki-ulit-ulit? Parang gusto ko. Ito ho kasi 90s to eh. Doon na sa part na, hup! Sige. Sinasabayan lang ho natin, Pakiulit nga ulit. Ito, may nagdeklara ho na tablara ang labanan ngayon ay sa pagitan ako at yung isa. Paano nangyari yung bossing? Pagkatapos, abay, ang labanan ngayon, lumamang na. Sasabihin namang isa, in just a span of 7 days, ganun kabilis. Paano nangyari yun? Paano ba yung methodology, pamamaraan ng survey ninyo? Kasi ho, pag naglabasan, ito na lang ho ngayon. Alam niyo ho ba kung ano mangyayari? Ito ho'y labanan ho ng mga spin doctors, labanan ho to ng mga PR practitioners, labanan na ho to ng mga tacticians, strategies, and they'll use every available sources, incredible sources, incredible, ridiculous, lahat ho nakatatawanan at ewan natin. Kahit na ho sigurong patay, babangon sa sementeryo, magugulat dito sa mga nangyayari ng survey na to. Gaano ho kapani-paniwala yung mga survey na yan ang magandang tanong. Paano nangyayari sa span ho ng isang ganun na agad nakakahabol? Boy, pagkatapos, ang labanan ngayon sa pamamagitan ng ako at si ganyan lang siya. Bossing, nakaka-insulto kayo ata eh. Paano naman yung iba? Alam ko na, sabi ho. Alam niyo ho kasi, ginagawa ho nila parang labanan, tight race na lang. Tight ba yun? Pag-uusapan ho natin, alam niyo ho ba, lumalamang ho nung nasa itaas. Ang pinalalabas ho sa survey, ganun lang, 11 lang yan, kayang ratsadahin yan. Kasi parang conditioning ho to na ganun lang kabilis na biglang aangat ka, boom! Kulelat ka, biglang umakyat ka, pagkatapos sasabihin mo, dalawa na lang ang labanan dito. Pagkatapos yung sa ibaba naman, sasabihin pangalawang posisyon, boom! Tabla na! Hoop! There is! Well, only 72 hours mangyayari ho at medyo susubukan ho natin kung ano ho mga taktika ho at mga strategiya ho na gagamitin ho. This is the game of the spin doctors and the game of practitioners, tacticians, strategies, all into one using ito hong paggamit ho ng mga surveys. How credible? Gaano ka paniwala ba yung survey na yan? Ewan ho natin. Pero dito ho, sasabihin ko na ho sa inyo. Inaantabayanan ko kung lalabas nga bukas yung isang survey ho na ito ho'y, alam niyo ho, naglalabasan ho mga chismis. We have yet to confirm kung ito'y chismis. Malalaman ho natin bukas, malalaman ho natin preemption doon ho sa mga mangyayaring surveys. Ilalabas ho nila bukas, Biyernes hanggang Sabado to the last minute. Ano hong sasabihin ho natin?
Meron daw hong isang survey firm dyan na hindi pa nilalabas. Wini-withhold ho yung kanilang survey kasi lumalabas daw ho ang totoong survey, hindi doon sa mga pinaglalabas. Pinag-ewan natin kung kung ganun nilalabas ho. Sa isang network. Ako naman ho'y sumusunod lamang doon sa Agos. No? Kasi pag lumabas ho yung mga version ho, magtatawanan ho kayo. Sinasabi ho nila, wala, pantay lang, 33%, 30, ganun lang, 31. So, kung titingnan nyo, pag titingnan nyo, nasa 40 na. Pagkatapos, paano nangyari na biglang yung nangunguna sa ibaba, biglang hinatak sa ibaba, tumabla na, lumamang pa. Bossing. Oy, version ng isa. Ano yung version ng pangalawa? Version ng pangalawa, medyo magigiba yung nanguna na unang lumabas na siguro nakita ho natin kahapon sa mga dyaryo. Meron pa ho isang version, ito ho yung ginagamit daw ho ng business community at ito ho yung mga ginagamit ho nila kasi ito yung komprehensibo raw ho to at ginagamit ho ng mga negosyante. Ito yung mga emosyon ng tao, especially yung ibang mga bagay na kung sa alam yung mga negosyante, hindi ho mga politiko yan, gagamit ho sila ng mga survey firms nila. Bagay doon sa kanilang either ang paggamit niya, product testing, emotions ng tao, response ng tao, and whatever it is, doon sa sinasabing kanilang larangan at sa negosyo. So, ito ho, hindi sila maglulukuhan. Iba ho kasi pagdating sa politika, bayaran lang ho yan, bayad ka rito, bayad doon. Kuminsan nagkakatugma, kuminsan tama, depende ho kung paano. If the price, okay, wag na ho tayo pag-uusapan. Sige, ito ho ang aking sinasabi. Ngayon, maglalabas daw ho, kasi lumalabas dito sa isang survey na to na ginagamit ho, at ginagamit daw ho at hindi ho siya yung consistently ginagamit kada linggo. Linggo-linggo, buwan-buwan. Ito yung naglalabas ho sila ng survey. Kaya tiba-tiba ho sila ng pera. Cash register dyan. Tiba-tiba ho. Ganyan. Patingin nga. Very busy ka lang cash register. Ang inyong napapakinggan ay cash register nagkakalansingan niya. Bukas sara sa bawat survey. Yan ho, pasok ang pera, pasok. Okay, stop it. Nakita niyo yung isang yung cash register ho nang magbabangay ng mga surveys. Pakiulit nga uli. Okay, yan. Okay. Masisirang cash register mo sa sobrang pasok mo. Ilagay mo na lang kaya sa kahadiyero yan. Para wala nang maraming cash register ka pa. Siyempre, pag cash register, may maliit yan eh. Lagay mo sa kahadiyero para isang bagsakan na lang. Parang limpak-limpak na salapi. Pasok dyan. Wala nang maraming pag-uusapan. Si Vincent Atienza Cifra. My opinion is this is all drama, sir. It's the trending strategy. Trending strategy. Sabi naman ho ni Mac Ray, good morning, Bitang. Pati naman ang eleksyon at survey, may cooking show. This okay. Galawang desperado, sabi ni Nino Suaso. Desperado dinidikit yan nila para pag nagkadayaan, di dismayado at hindi mahalata kasi may basihan, hindi man, may paglalaban sila. Pero anyway, pag nagkadayan, kalat na sa social media, people power 3. Lahat magsasama-sama, easy. Huwag naman ganon. Sinabi ho natin kahapon mga bossing, bago tayo darating, this is what the politicians should be doing. Una ho sa lahat, ano ho bang credibilidad ng mga survey na yan? Hindi ho natin masabi. Ayoko magbigay ng parang, eto ho naman, I cannot analyze the survey, but looking at the situation, how they go, how things are going on, kung paano ito'y sa mga kaganapan, kahit sino si Juan de la Cruz, kaya naman mag-analisa eh. Kung titingnan ho na, pagbabasihan ho natin yung sinasabing mga figures na yan, siguro unang tingnan ho kung paano the manner in which the questions are being asked. So, yung leading questions, the keywords na ginagamit ho nila, napapabor doon sa mga kandidato. It could be that way. Kasi pag nagsasurvey ho sila, hindi na ho pinakikita yung methods yung pamamaraan. Specific kung scientific man yan. Sa dami na ho, hindi na makakahabol yung mga tao, maglalabasan linggo-linggo. Yun ho eh. Ngayon, kasi, tingnan ho natin bukas, o baka mamaya may lalabas na. Tingnan ho natin hanggang Sabado at Linggo. Kasi meron ho kasi, isang sabi ko na ginagamit ho ng business community, I have yet to find out. Kung ito depende kung lalabas ngayon o bukas, di ba bukas, Biyernes o Sabado, to the last. Ito ho kasi pag naglabas ka pa ng survey mo, eng ka na.
So may survey na ho silang ginawa, wini-withhold ho nila eh. Yung isa na, una na. Tapos sabay bokadere, ala, kaming dalawa na lang maglalabanan. The fight is between me and him. Excuse me. Kayong mga nasa ibaba, naglalabanan kayo dikit-dikit. Yung mga nauuna, dumidistansya sa inyo, Kaya wag niyong pinagluloko yung tao, lalo-lalo na yung mga survey na. Kung yung sinasabi niyo, basta ako, sekreto! Diba? Remember nang pinag-usapan natin, whatever it takes. Gagawin ko ang lahat na gagawin ko. Ako'y mananalo. At una lahat, papakita ko. Ito yung aking mga sinasabing dokumento. Kung po pwedeng gawin dokumento kasi kahit na paano, hindi ka hiya-hiya kasi ay tumataas na. Sino nagsasabi niyan? Survey. So, antayin ho natin yung isa. Nilalabas daw hata ngayon. Meron ho kasi isang survey firm dyan na malaki rin. Hindi pa nilalabas yung kanilang survey. Pinauna muna yung isa. So, ano yung nauna? Ay, situations, nagbago ng konti doon sa pangalawang pangulo. Hindi ba? Nagbago ng konti. Titingnan ho natin sa pangalawa kasi hindi ho ganyan ang itsura. Wala hong pagbabago. Milya-milya pa rin layo. Tingnan ho natin. Kasi meron ho dito sa business community yung Laylo survey. Ito ho sa mga negosyante ho to. Lumalabas ho sa itaas. Hindi ho 33, 40 something yung isa. So paano mo sasabihin, ang labanan ngayon kami dito sa pagka-presidente, kaysa pamamagitan siya at ako na lang. Excuse me. Look at the figures again. Baka magugulat ka. Yung ginagamit ng mga negosyante ay nasa 40, yung isa, ikaw nandun ka pa rin, nasa 18 ka pa rin. So paano mo ngayon lalaktawan yon? At anong paraan, anong magic mo? Brainwash mo yung mga tao. Boom! Ganon. So may lalabas ho, yung sa iba pa yung sa businessman kasi ginagamit ho ng negosyante ito, iba ho yung itsura ng survey nila. Doon sa mga nakikita nyo, lagi naglalabasan. Pero merong isa, parang kinausap ba or parang wag mo na ilabas kasi pag nilabas mo yon, hindi tutugma doon sa nauna kahapon. Ano ba yung naglabas kahapon? Yun ho sasabihin ng isa, medyo hindi magkatugma eh. Parang kontrapelo eh. Pero sa itaas, sa pagka-presidente, mataas, dalong tumaas. Sa pagka-vice president, iba ho itsura kaysa doon sa nauna kahapon. At tandaan nyo ho, pag lumabas din ho yun doon sa mga businessmen, yung Laylo, ibang usapan to. Kasi hindi ito yung parang commercial, ginagamit lang ito, pang pag-aaral ho ginagawa nila, pati ho emosyon ng tao. Yung sa produkto, o yung mga bagay, bago sila magla-launch yung kanilang produkto, nagkakaroon muna sila ng market testing. So itong ginagamit ho nila, iba yung methodology ho nila eh. So, antabayanan ho natin ngayon, pag-uusapan ng survey, bantayan nyo lang ho. Pero the reality is, there's only less than 72 hours. Yes, do not count the Sunday, because in Sunday ho, ceasefire na ho yan eh. And then, Monday, botohan na. Kaya pagkaalam ko, meeting the Avance sa Sabado. Today is Thursday, and it's 10:24 in the morning. Bawasan mo na lang ho yung 10 hours and 24 minutes at 24 hours. Ilan na lang ho? Plus 48 hours. It's less than 72 hours. Nasa 60 na lang. So what's gonna happen? Titingnan nyo ho. Ano pang yung magagawa? You just hold on to the survey para maging dahilan mo yun. Para at least may panangga ka. Kung sakaling medyo magkagulatan man lang, at least meron kang panabla. Depende kung anong yung ginagamit mo. Sir, Melendez, sir, what's your opinion about the delivery of the SD card upon casting votes from the voting machine? It's alarming. I don't have any opinion about it because I don't make any opinion. I analyze, and in the absence of any data that I have, I can't make any analysis. Opinion, I'm not going to make my opinion on it. Please. Okay? See, I'm sorry, Melendez. Sabi naman ni Roberto De Serra, bingkat malakas. Anong bingkang? Anong bibingka? Anong hindi ko maintindihan? Bingkang malakas ang gapangan dito. Ano ba? Hindi ko naintindihan to. Okay. Yun mga pumapasok ngayon ho sa magitan ho ng ating social media. And then,
Si Cookie sabi ho, they can't live in reality. Niloloko lang nila ang sarili nila. You said it right. Si Brian Jean Gia Fernandez, good morning, Idol, sir. Sir Ben, nasa Saudi po kami, laging nakikinig sa via internet. Thank you. I know that. Okay, si Abigail Pascual, minamanipula ho nila ang survey ngayon. Pag nasabi ko na kanina, bias naman ang nagko-commission ng survey. Ganito lang ang ating mga sasabihin sa inyo, mga kababayan. Let's just watch, and then ako ho kasi, tulad ng sinabi ko kahapon, and I'll say it again, ito ho'y mga nag-a-apply ho sila ng trabaho na maging presidente at vice president at mga senador. Sila ho'y i-hire ho natin. Pipiliin ho natin kung sino ang nararapat. Naniniwala ho kung ibang mga kandidato na tugmahong ka lang sinasabi na we need excellence. The word excellence. You know, the word excellence, nandyan ho yung sinasabi natin yung capabilities, you know, yung competence, and of course you have the confidence to do it. The key word is excellence. I heard it just this morning, and the guy who came in, hindi ko nababanggitin sa studio, along the way, papunta pa lang ho ako rin. I wasn't able to shake his hand because papasok na ho ako eh. And I was from the distance listening to him as he mentioned the word excellence. Kaya kung itipiliin ho natin yung mga tao, excellence. Nasabi rin ho ni Miriam Santiago, moral excellence, ay isa ho yan. And then leadership, intellectual, academic excellence. Okay? Iba ho yun eh. Mamili ho tayo. Tama ho yan eh. Sabi ho ni Marilyn Alesna, ang survey po rin po dayain. Okay. Alam ho natin yan. Si Mike Ecolima, sabi niya ho, medyo nakapagtataka lang, bilis umangat nung isa. Baka lumabas na rin ang tunay nilang makinarya. Okay. And si Evan, they can't fool the Filipino people. Digital age na, and people have access to real news and information. Yes. Sometimes you have to watch out kung ano mga digital or online stations or online or whatever kung saan naka-align kasi sometimes there seem to be may mga alignment din eh. May mga alignment din ho sila eh. Mag-iingat ho kayo pag nagbabasa ho kayo ng mga balita, you know? The first that you should do is you have to have the sense of analysis. Totoo bang sinasabi rito sa 5W and 1H? Ako ho kasi, I have a question about the H. Who or what, when, when? Who or what, when, where, or when. Yung how, paano? Paano biglang lumamang? Paano biglang tumabla? Paano na parang ang dating, ang labanan daw sa kanilang dalawa? Nakakatawa ho, hindi ho ba? Let's begin. How? Paano nangyari? So, nandoon eh. Pag pinili nyo pag ito ho yung tanong nyo sa sarili nyo, how di ka parang bata, ano? You know, you need to have a lot of questions about how, the endless loop of asking how question, and yung utak nyo ho, gagana ho yan, searching for an answer with an endless loop answer, you know, trying to address the question kung ano yung how, kung paano. Maghahanap ho yung utak ninyo ng kasagutan dun sa tanong na, paano nangyari? Paano? Kaya pag tinanong ka ng paano, ang sagot mo dyan, ganire. Pag hindi na kayang sagutin ng, ganyan to, ito yun eh. Pag, paano? Alam mo, nagpapaliwanag agad, di ba? You need to, when you're being asked a question, you answer it the way it should be. Kung ang tanong ho, paano? How? How did it happen? Give a straight answer. And then, ang dami ho munang explanation bago sasagutin. Pag sinabing, what? Ano? Sagutin mo, pangalan, kung paano. Pag sinabing, when? Kailan nangyari ito? May panahon ka dyan. Hindi ba? Saan? Hindi yung, kasi. Because. You don't say that. If it's how, don't say because. Kasi, ang sagot mo, paano? Ganito eh. Nagkaroon ng survey at nakakita dito na tumaas itong si Genere. At ito hindi tumaas, hindi umangat. Sa 3 araw lang, tumaas bigla. At yung lalabas yung isa na survey. Teka muna,
Hindi ganyan ang nakikita namin. Ano, milya-milya ang layo. Itong isa, wala namang movement doon sa ibaba. Pareho pa rin sa pangalawa. Sa pangalawang posisyon, pangalawang pangulo. Nakikita niyo ho ba? Pag nagkakontra ho yan, hindi mo maintindihan. Sampal na, pakain natin mga survey na yan eh. Pasok natin sa mga bibig nila. Hindi ho ba? Si Brian Hernandez, marami ang natatakot. Talagang gagawin ng lahat, kahit ano. Baka masasagasama negosyo nila. Lalo na mga kalokohan nila. Mga bossing, ako hindi ho kabilang doon sa mga nagbibigay ho ng kalituhan at walang katiyakan. Bagkus, yung ating mga sinasabi ho rito ay para linawin ho sa inyo. To give you discernment. And so, discernment para makapag-isip ho kayo. Pag nakapag-isip ho kayo, yung isip ho na positibo, hindi ho negatibo. Hindi ho yung, ay subukan nila, magkahalong balat sa nila lupan. O kung ganoon, wag kung ganoon. Kasi ako sinabi ko kahapon sa inyo, nasa mga kandidato rin ng pagkapangulo at vice pangulo na sila ho dapat magkaroon ng covenant. I wanna see these presidential and vice presidential saying to one another, look, this is just an election and may the best man win, whoever's going to be chosen by our the employer, yung mga amo natin, yung mga boss natin. Hindi ho kapareho ng isang mama na sinasabi tayo raw ang boss. Ano rin nyo? Paano? Kayo ang boss po. Pakiulit. Kayo ang boss po. Ang haba naman yan. Nung kinain ito kamote, magbabalik ko kami standby mga kapatid. Kanina ho kasi sinabi ho natin yung mga credibility ng mga survey firms. Hindi ho magkapareho yung dalawang nagbabanggaan. Ayaw natin kung sinong credible ho sa kanila. And para sa atin ho kasi, may maglalapas din ho ng mga survey to the last minute. Yung inuulit ko lang ho yung balita ho kasi, meron ho isang survey firm na hindi pa nilalabas. Wini-withhold muna Nauna na ho yung isang kahapon, napakinggan na ho natin. Nagsalita agad na two-way race na lang daw ho itong labanan sa presidente. Excuse me. Mangyayari lang ho yan pag yung isa sa inyo nagbitiw dyan at sasabihin mag-giveaway ako. Mangyayari yan. Sino ho ba yung mga nagna-number 2? Number 2 kasi nangunguna, meron ho yung babae. Hindi ho ba? Yung kulay puti. Pero yung kulay dilaw, sinasabi niya, siya na raw. Respetuhin ho natin kung niya kanyang paniwala. Paniwala ho niya yan Pero ang basihan mo bago ka maniniwala sa iyong mga sinasabi, better be sure na sigurado ka ang basihan mo. Kasi kahit natitingnan mo yung Pulse Asia Survey, tingnan mo ho yung nangunguna, 33%. Ito daw yung pangalawa, 22%. Yung pangatlo, yung dating pangatlo, 21%. Statistically tied kayo yung isa sa dulo, yung isa, taga Makati, 17. Yung isa, 2 pa rin. So, ano ang pagbabago? Ang pagbabago raw daw, umangat na yung number 2, tinalapon na, bumaba yung number 2 sa number 3, at yung number 4, umakyat sa number 2. Sino ho maniniwala dyan? Aber, sige nga. Anong basihan mo at paano nangyari? Di ba? Ngayon, ang lumabas ho yan kahapon. Pakinggan nyo ho ako, Pakinggan nyo ho ako. Uulitin ho natin. Ito ho, Pulse Asia. Ang sabi ho ng Pulse Asia, yung nangunguna ho, kilala nyo na ho siguro, hindi na ako magbabanggit ng pangalan, 33%. Sumunod ho, 22%. At tinilapon ho yung dating sumusunod ho doon sa nangunguna, ngayon naging 21%. Para naging number 3. Pero kung titingnan, statistically tied, tabla ho sila Sino makapagsasabi kung tabla kayo? Yan, dikit ho ang laban dyan. Pero wag mong aangkinin. Wag niyong aangkinin na ang labanan ay sa inyong, yung isang umangat bigla, pang-apat, biglang nandoon. Pero yung isa, ayun, nasa ibaba, 17 na lang. Kilala niyo ngayon, 33%. Yung nangunguna, yung pa rin sa Pulse Asia, Pulse Asia. Sasabi, Pulse. Hindi yung false. Baka isipin yung false. Pulse. Pulso. Hindi yun, iba yung true or false, iba yun. Hindi ito, pulse. As in, it's pronounced pulse. Hindi yung alam mo yung elementary, true or false. Iba yun. Ito ho,
Pulse Asia. Kaya si Duterte ho, dito basahin na ho natin, 33%, si Rojas, 22%, si Poe, 21%. Statistically tied ho yan. Si Binay, 17%. So, si Santiago, 2%. Maniniwala siguro ako na ang labanan ay sa pamangtay 3% at itong 22 na biglang from tabla silang dati nung sa ibaba ng 17, biglang 22. What a big accomplishment. Palakpakan nga dyan, mga bossing. Palakpakan. What a big accomplishment just for parang iglat ng kidlat. Kidlat nga dyan, kidlat. Ayan. Kulog na yan, kulog na yan. So, tied ho yan. Hindi niyo po pwedeng sabihin sa kayo na lang maglalaban na nung nasa pangalawa. Eto, problema ho nito, wini-withhold pa ho yung isang SWS, hindi pa lumalabas eh. SWS, labas nyo na kasi. Huwag na kayong paano dyan, medyo pa exciting, parang suspense na may thrill. Malalaman naman yan eh. Ano bang lumalabas sa inyo? Magkapareho ba kayo o walang pagbabago doon sa pagkapangulo at pangalawang pangulo? Walang pagbabago. Di ba? Ganun pa rin. O ngayon, sige. Kanina, sinabi ho natin kanina to, ano? Ginagamit ho to ng mga negosyante. At hindi ho sila gumagawa ng mga survey pampolitika. Ngayon, ang ginagawa ho nito rito, kung bakit nila ginagamit ng business community is because the reason it's credible para sa kanila, accurate, comprehensive, and biased, reliability, maasahin, reliable ho, at saka detalyado, especially sa mga, ito ho'y damdamin ng taong bayan, produkto, at it's normally ginagamit ho itong gabay ho ng mga negosyante at hindi pang politika. Subalit ito, pag ginamit ho ito, para dito, magiging mas more comprehensive negosyante. Pag ang isang commercial survey form na ginamit mo para tingnan ang pulso ng tao na kung minsan, ewan natin, maling pulso. May tamang pulso. Hindi ba? O meron naman dyan, weather lang. If the weather is good, weather. May anti-social weather, may social. So, ito ho ito ho, iantabayanan lang ho na. Lumalabas yung nangunguna, nasa 42%. Get it? 42% na hindi 33% dito sa Lilo survey. And I'm just using this because I'm expecting, lumabas na ho to sa column ni Babes Romualdez, and I've read this column because he's also a businessman. And so we're using that with due respect of Babes Romualdez ng Spy Biz column ho yan sa Philippine Star, with due respect. So hindi ko aangkinin kasi baka sabihin, hindi ako nagnanakaw. Ako sinishare ko lang because once it's in the newspaper, it's there for consumption for everybody. And I'm using it. As a matter of fact, one time, dumating huli sa Babes Romualdez, I have shook hands with him and say, hey, listen, I've been using your column sometimes, and said, hey, I listen to you. So if that's the case, then a mutual respect. So who's the Babes Romualdez? Columnista ho to. Nasa negosyo rin ho to. He fully understood how respectful this guy. So si Duterte raw ho rito is 42%, si Grace Poe 22%, si Binay 18%, Rojas 16%. Ito yung ginagamit ng mga negosyante na hindi ho ginagamit ng pang nakakasawa na nakakaumay para ka nagpapalit ng brief o nagpapalit ng panty o nagpapalit ng tsinelas. Ewan. Alam mo na, disposable na hindi mo malaman. O kinakailangan din natin yan. Kaya alam ko minsan integridad kasi kung minsan hindi naman kapareho, makatugma. So now we're using this in the basis of, ba't ganito to? Well, sila ginagamit nila for businesses and, para gabayho nila sa negosyo. Alam niyo kung minsan pag nagpa-product testing ka, titingnan mo acceptability, titingnan mo recall, titingnan mo anything, something to do with yung response ng tao on a product. Or whatever it is na inilalaunch ho nila, their C. Kung kumbaga panukat ho nila yan. Ganun ho yung mga negosyante. Sa politika ho kasi, alam niyo ho mga politiko, mga sinungaling eh. Nandi naman ho lahat, lalo-lalo na yung mga nakapaligid sa mga politiko, ginagamit ho lang kalokohan. Kalokohan, katatawanan, laro-laruan. For all you know, mga bossing, utak ho to ng mga spin doctors, utak ho to ng mga strategies, mga PR and mga tacticians. Sabihin na ho natin lahat. Yun na lang ho eh.
Kaya sa magkaiba. O sige. O SWS, labas nyo na, huwag nyo na itago. Kasi pag lumabas yan, ay magugulo lalo. Natural parsing, huwag mo na ilabas. Kasi maglalabas, hindi makatago. Magugulo. Si Adrian Cabiga sa Melbourne, Australia, solid listening to us. Thank you. Silas Natividad sa Hong Kong ho ngayon, nakikinig ho sa atin. Thank you. Sa Cebu, si Fel Young Husband. Okay, thank you. And then Sebastian, sabi niya, a survey's additional ingredient to make it the election more entertaining. Election without surveys is boring. Sabi na nga ho natin this is the national pastime on a prime time. Prime kasi sa dulo na Si Johnny Alejo tuning in from Regina sa Canada, Saskatchewan. Okay, I can't pronounce this right. I don't know, but I heard about this place. Maraming mga ano dyan Okay. Si Gutang Polvera, Jan Villa Lisa, haba ng ano tayo, watching from Hong Kong, thank you. Dan Ortiz, very unlikely, very impossible, mga halangang bituka nila, ibang level ng kasakiman at pera, kapangyarihan ng mga yan. And then isa ho rito si Brian Ebrax. Sa laganap at harap-harapan ng vote buying but walang action ng Comelec. I don't know about this, but damdamin ho ng tao, binabasa lang ho natin ito, ano? And then si Zap Razar, if Lenny wins, sabi niya, iiwan niya agad ang pwesto niya if her president is Duterte. Walang sportsmanship. Zef, wala naman akong narinig ganyan. Baka mga kwentong kutsero lang ho yan. I think that when you're elected by the people for the position, I don't think Lenny would do. I have respect for Lenny Robredo. Magkapaniulayan. I haven't heard na hindi na-cover yan. She will always be there kasi hinalal siya ng tao. Alright? Hindi na mimili kung sino maging pangulo mo dyan. You have to work with each other. Si David Forneloza, mind conditioning yan, Kuya Ben. Tapos pagtuluyan na silang mananalo, sasabihin nila, katanggap-tanggap yan dahil nasa kanila ang momentum. Okay. Sabi ho ni Ross Enriquez, nice one, idol, true and false. Lailani, Santo Domingo, no amount of mind conditioning can change the people's mind. Si Rodel Romero, mas maganda talaga kung di makapag-participate sa mga survey na yan, fraud, mga survey firms na yan, at mga Pilipino naman. Pag-uso, sama o gaya naman. Okay. Mga bossing, binabasa lang ho natin itong mga damdamin ho ng taong bayan. Okay, respect this and they're entitled to their own opinion. Kaya binabasa ho natin. Okay. Si tingin ko, Kuya Ben, mas credible ang Lilo kasi walang kinukomisyon at walang konsumisyon sa kanila para gawin ang survey. Di tulad ng mga kinukomisyon ng isang istasyon ng telebisyon. Kaya naman tayo nangungonsumisyon. Si Madel, that's why I like Bitag Balitang may malinaw na analysis. Thank you. Just like, I'm floating on. I'm walking on a sunshine pala yun. Si Eric Ramos, comedy talaga naman naglalabasa ng survey. Si Kyle Alvarez Fernandez, dapat ilalabas talaga nila ang totoong laman on how they did now that this person's leading. Hindi naman sa survey lahat na tao ay sulok ng Pilipinas. Tisay Gemini, sabi ho niya, just a waste of nonsense. Nalilito na lang ang taong bayan pag ang taong matatag ang prinsipyo, alam ang iboboto sa halalan mismo. There you go. Way to go. You said it right. So Reagan Agramon, surveys from the last 4 presidential elections, 1992, 1998, 2004, and 2010, both SWS and Pulse Asia predicted the winner as well as the second placer. And adds a lot about the current race. Si Daniel Angelo Nablesa, dapat yan sa survey, ilabas nila ang tanong, tsaka magkaroon talaga ng isang government agency. Pwede mag-survey para COA naman at makikita. Diyos ko, government agency magsa-survey? Naloko na! That'll be the day! That'll be the day. Please, just let it be. Sa mga, di bali na nangungumisyon, yung mga nakonsumisyon tayo sa survey, huwag nyo ilagay sa gobyerno. Nakakatakot mga bossing. Si
And then si Rod Metalbo, tama Sir Ben, kaakibat nga ng mga latest survey ang gawain nila, manipulasyon, resulta. Ito huy kaya, okay, ito huy mga ano ho nila, no? Mga damdamin ho ito naman papadala ho sa atin. Nararespeto lang ho natin yan. That's their opinion. Sabi ho ni Jerry Bangal, the church doesn't like bulldogs barking at the wrong tree. Okay. Si Ronel de Guzman, may version din yung isa. Pareho nilang pinaglalaban ng second place. Alam nyo, kung itong dalawang naglalaban sa second place, na alam ko naman ang second place nag-iisa lang. Alright? Ang alam ko kasi tabla yung sa dulo, yung isang mayor at isang dyan. Kasi yung babae, pangalawa talaga yan. Ako'y naniniwala, pangalawa. Maliban na lamang kung yung babae na presidentiable, hindi yung babaeng lumalaban at nandyan na medyo siya huy talagang ina-acknowledge niya. Ako habang tumatagal ho itong labanan, nakikita ko doon sa isang babae na talagang nirerespeto ko si Miriam at si Miriam is there. My respect. But this other lady, presidentiable, mas napapahanga ho ako because sila ho nagsasabi kung sakaling kami, huy, medyo nandyan, malayo pa, sisikapin namin ng habol. Yun lang ho sinasabi. Ayoko ho ng mga mayayabang. Ayoko ho yung mga sinasabi. Ako sigurado! Pag tinanong, anong gagawin? Secret. Ayan nga, lumalabas ng sekreto mo. Tapos may kasunod agad. Ang labanan ngayon ay sa pagitan ni Ganaret. Ako! Excuse me, tabla pa nga kayo ng babae. Kung papaniwalaan ko yung True Asia, Pulse Asia. And then, nasaan yung sa SWS? But parang pini-withhold ninyo? Maganda ba ang labas noon? Or ang hindi maganda, kaya pinauna nyo muna? Strategy ba yan? Tingnan nyo yung sa Lilo. Makikita nyo yung sinasabing, ang labanan ngayon sa pagkagitan itong si ganyan at ako. 16 ka sa Lilo eh. Mas mataas pa sa iyo sa Makati, 18. Yung babae na talagang still trying her best. Never give up. To the last minute, 22%. Yung isang nangunguna, 42%. And that's on the Lilo survey. Ginagamit lang ho natin yan. Hindi ba? Binigyan ko na ho kayo ng source na saan ko ho nakita yan sa column ni Babes Romualdez ng Philippine Star. Alright, sige. Yan hong survey ng sa Lilo survey ng mga negosyante ho yan. Okay? Get me? Si Herminia Habel, yes, mabuhay pong bitag. Hindi ko nababasa to kung anong lumalabas. Pwede bang tigil muna yung mga ginagawa mo? Let me just read everything. Sige. Let me read it. Nako, nagsayaw-sayaw ng aking prompter. Bakit ganon? Hindi ko na alam kung anong babasahin ko rito. Sumasayaw. Binabasa ko lang ang prompter. Do not let the prompter dance. Seferin Pagco, for sure po, Sir Ben, sa survey ilalagay ang top. Sige, okay. Sobrang gasgas ng diskarte at taktika. Hindi ako nagbibigay ng pangalan, mga bossing. Si Ronald de Guzman, may version ho yung isa, may version din ho yung isa para dun sa second place. Mas papaniwalaan ko yung version na hindi mabunganga at hindi ho yung nagsasalita. Bagkus na yung sinasabi, sinisikap namin hahabol at gagawin namin. At siguro kulang pa. Kaysa naman yung isa, WEIT, whatever it takes. At tinanong mo, anong sekreto? Whatever it takes. What kind of whatever it takes? Secret. So ano nga yung secret niya? Whatever it takes. Sa anumang paraan. Sa anumang paraan, kailan, papano, at daan. Sa anumang paraan. At sa anong daan. At sigurado sa tuwid na daan ay mananalo tayo dyan. Si Marlene Ales, kainin na lang nila yung survey. Si Glenn Victoria, nasaan naman ang survey ninyo? Yun ang tatanungan ba't hindi ba linalabas? Pina-withhold daw muna, suspense sigurado ho, hindi yung tutugma to doon sa, sa Pulse Asia. Lalo-lalo na doon sa pangalawang Pangulo. Kasi sa presidential election, pareho yung trend Nasa kulelat pa rin ho yung maingay at sinasabing labanan sa kanila. Ayun ho sa Lilo, ganun din. Kulelat pa rin di ba? Okay, Lian May Parohinog. Not too much believes the survey kasi dagdag bawas. And talo na yan ng manok ni Pinoy. At nakapagtataka yung tataas ratings. At
Wala naman sinasabing bumababa yung ratings ng nangunguna. Bagkus dumidistansya. Ang nagsasalita, yung sinasabing pangalawa na raw siya at kanilang labanan na lang. Siguro mangyayari ito, no, na kung eto lang, take ko lang. Kung isa doon sa mga, let's say yung babae at yung maingay, either or sa kanila nagbitiw at i-endorse na lang isa to the last minute, posible pa siguro baka makadikit at medyo baka disgrasya pa si Duterte. Kung si Mar ang magbibitiw, ay malabo ho yan. Kung si Grace ang magbibitiw, pwede pa siguro lilipat yung boto roon. Either or, hindi ho pwede eh. Sasabihin ng isa, bakit ako pupunta rin sa tuwid na yan? Ayaw ko ng kulay dilaw na daan. Gusto ko yung puting daan. Pero daan pa rin, daanan. So, yun hong sinasabi ng ilan. You consolidate by which one will give way. Di ba? Kung si Mar Rojas or si Grace po, isa sa kanilang bibitiw, may tsansa. To the last minute. Doon sa para mahabol yung nangunguna. Kung lalo-lalo na kapag si Mar, kaparehong ginawa niya kay Pinoy noon, bumitiw, abay makakarating si Grace. Kung si Grace naman at bibitiw, pupunta kay tawag dito, para i-endorse si Mar, baka mahati, baka mapunta ron sa isa at baka mapunta doon sa ibaba. Lalo ko na. Si Rico Ubas, I like the survey and like the pulse. Parang, okay. Minsan, di kapanipaniwala ng survey, lalo ng conduct ng mga sarili. Alam niyo, sinasabi ko lang yung survey. Na survey is just the sense of direction, not your destination. Alright? Pwede hong gawing gabay yan. Depende. Kapag hindi ho silang papagamit. Pag nagamit ho yan, ibang usapan eh. Well, I think, marami na ho tayo na ba? Dami pang nagdaratingan. Ano? Antayin na lang ho natin lumabas yung survey ng Pulse Asia. I'm sorry, lumabas na yung SWS. Sa naman kadahilan, nagdududa ho ako kung bakit hindi agad nilabas. O pinauna lang ho siguro ng Pulse Asia. Ang tanong, magkapareho ba? I don't think so. But I'm not gonna talk, quick, this early. Pag lumabas ho yung pang-negosyante ho talaga, iba ho eh. So, antabayanan lang ho natin. Antabayanan niyo ho ang susunod na kabanata dito sa sinasabi nating pambansang aliwan. Ang eleksyon. See you tomorrow.